2, 1, Action. go! Yan, so magandang araw sa ating mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay 757, Zone 82. siyempre tumatakbo bilang si Kagawad. Ako si Rodolfo Odi Acuña. Sir, bilang tumatakbo dito sa iyong barangay, ano yung naisipan mo, bakit po kayo tatakbo bilang sa kagawad sa inyong barangay? Alam mo, marami akong plataforma rito kung ako maipapalik ko yung Kagawad dito sa 757. Unang-una, nakita mo naman itong lugar namin, napakatahimik. Ang unang gagawin ko rito yung peace and order. Pangalawa, yung health. Kasi during the time of COVID, kaya naging COVID-free to. Dahil sa mga proposal kong yung mga tao dito, dinala ko ng health center para ipa-rapid test. Hindi pa uso swab test noon, rapid test pala. At awa ng Diyos naman, dito sa barangay nito, naging negative sila, kaya naging COVID-free kami. At nagpapasalamat din ako sa mga constituent ko. Sila naman sumusunod sa protocol, ang health center, na dalhin ko sila sa health center para ipa-rapid test. Sir, magandang umaga po. Yes. So ano po nakikita ninyong programa para ipasok nyo ang sistema ng inyong bilang isang kagawad sa barangay na ito? Para maipasok ko ang programa ko. Kung ako mababalik bilang kagawad, ang unang iisipin ko, yan, yung health and sanitation. Pangalawa, makikipag-coordinate ako sa DSWD kasi rito, minsan pagkagising mo sa umaga, may nakikita ng mga natutulog dyan sa kalye, mga homeless people, na kailangan alalayan din natin. Like, collecting clothes, pagkain, para maibigay natin sa kanila, hindi para itaboy. So sir, bakit kagawad ang tatakbuhin nyo, hindi chairman? Alam mo, napakagandang tanong yan. Yes. Nakatapos ako ng 9 years term Nang? bilang kagawad. Kagawad? Most to be, pwede na akong tumakbo ng chairman. Opo. Pero napag-isip-isip ko, kailangan ko muna magpahinga on 1 year. Para naman ma-relax din ang isipan ko. Kasi being a kagawad, malaking responsibilidad yan sa barangay. Kailangan tulungan mo yung mga taong nangangailangan, huwag mong hihindihan. So it so happened, pag-iisang taon ako nagpahinga, namatay yung isang kagawad namin with the help of the chairman. Siguro nakita niya performance ko, in-appoint niya ako. And that is why, for utang na loob sa kapitan namin, hindi ko siya nilabanan. Kaya tumakbo ako uling kagawad. Okay. Sir, ilang taon na po kayong naging kagawad dito sa barangay na to? Supposed to be, lumalabas ng 9 years. 9 years. Na dire-diretso. Sa 9 years, sir, ano ang naalala mo nga mga naging problema, ano? At paano mo to na resolve? Ang unang naging problema nito, nung ako first year term, yung nga sinasabi ko, peace and order. Kasi itong lugar na to, talaga napakatahimik. Peace and Peace and order. order. Pero bakit yun ang nagiging problema mo? Peaceful naman pala. No, supposed to be. Kung titignan nyo to, pagdating sa gabi, yung nga yung mga peaceful lugar na pinapasok ng mga magnanakaw. Kasi katulad dito, nanakawan ng bisikleta. Mag-i-maintain, sir. Itong Erisha, napasok na to ng holdapper before. So paano mo to, sir, na resolve, na lutas? Siyempre, with the help of the security, nakipag-coordinate sa akin, and then nag-file kami ng report. Kaya if so happen, hindi namin nalaman kung sino gumawa. So isang question. Sir, sa programa about sa mga senior, sir, ano naman ang madagdag natin na programa? Alam mo, magandang tanong din yan. Marami ako iniisip tungkol sa sila na katulad ko Number 1, tama yung ginagawa with the help of Atty. Kiano ng NCSC, inauthorize si Ma'am Mara para magkaroon ng online registration. So malaking tulong yan pag naibaba na ng DSWD yung budget from DSWD to NCSC.
Yan para sa kapakanan ng mga senior. At idaragdag ko din dyan yung sinasabi natin PhilHealth registration. Kaya sa mga plataforma ni BBM, yan ang isa sa mga nagustuhan ko lang. Pag-online registration sa senior at PhilHealth registration. Malaking tulong sa kanila. At malilibre na sila sa kanilang mga diagnostic tests, katulad ng dental care, eye care, everything. So sir, aside dun sa PhilHealth at NCSC, dito sa barangay mo, di ba marami rin senior dito. So ano yung pwede mong pangunahing gagawin para sa kanila dito if mahalal ka na kagawad? Dito, ang senior namin, nasa matter of 45 lang. 45, okay. Pipilitin ko silang may online lahat. Magkaroon din sila ng PhilHealth registration. At meron din akong magandang plataforma sa kanila katulad ng livelihood program. Kasi karamihan niya, mga litirado na, baka meron diyang marunong manahe, mangganchilyo, o gumawa ng mga handicraft. Tapos nasa bahay sila, kumikita sila. Okay. Sir, may bilang gusto pagkawag dito po, meron po tayo bang magpapaka naman sa mga PWD? Yan. Dito sa lugar namin, kukunti lang ang PWD, no? Mga 1, 2, 3, something like that. No? Pero pasisiay ko pa rin yan kung meron pang nadagdag. Yan. Mismo ako, kung ako maupo, at kung malalagay ako sa dating committee ko, health, pwede kong ilapit yan sa DSWD para magkaroon sila ng tinatawag natin social pension. Kasi alam mo naman, ang DSWD, hindi naman sa pag-ano. Nasa umuupo yan eh. Merong mga lugar na hindi nilalapat sa DSWD yan. Kaya karamihan ng mga PWD yan, hindi na-ayudahan. Kasi para maayudahan ka ng DSWD, number 1, kailangan ikaw mismo pumunta sa opisina, i-apply mo kung sino PWD sa barangay mo, para pag siniyay nila, alam nila, bedridden, PWD, Sir, follow-up question po. Paano mo sasabihin sa constituent niya na dapat ikaw ibala? Wow, napakahirap na tanong yan. Sila na lang ang makakapagpatunay kung ano naging performance ko dito within 9 years. Hindi ko hawak ang loob nila eh. Sabihin ko man sa kanila, iboto ko, kung ang kalabang ko naman eh, sabihin diskarte rin ha, i-base na lang na constituent ko yung performance ko at yung performance ng kalaban. Sir, last question. Mensahe po sa inyong mga kabarangay na Hindi, bago mensahe, Robert. Bago po mensahe, ano yung nasa slogan nyo na choose not worthy, not the money? Alam mo, ginawa ko yung slogan na yan eh. Choose the worthy, not the money. Ibig sabihin, kung ako butante sa isang barangay, katulad dito sa 757, ang iboboto ko yung karapat-dapat. Ang ibig sabihin ng worthy sa Tagalog is karapat-dapat. So sa tingin nyo po ba karapat-dapat kayo? Hindi ko masasabi. Nasa sa kanila na yon, madadiagnose man nila ako kung yung sinasabi kong ako ay karapat-dapat sa kanila. Okay. Sir, mensahe po Mensahe na lang po. yung kabarangay na magiging katunggali mo rin sa pagkakagawad. Alam mo sa akin, God knows, gusto ko itong labanan nito maging parehas. So, huwag tayong magsiraan sa bawat isa't isa. Lalo na ako, tumatakbo ko nag-iisang independent. Kontra mo dito sa buong slot ng incumbent. Kaya let's us be fair to each other. Kalimutan na natin itong away-awayan. Gawin natin kung ano magagawa natin, kung ano ang kabubuti na isang barangay. Hindi yung nagsisira. Okay, salamat po sir. Ay, meron. Last question po, Okay, no? okay. Para sa dalawang nakapaligid sa'yo. Sir, ano po masabi niyo bakit siya po yung sinusuportahan natin? Unang-una, nakita ko yung talagang pusong mapaglingkod na nakita namin na si Sir Odi, kaya namin sinusuportahan. Siya yung tunay na maasahan
na maglingkod sa barangayan. Kaya nandito kami, kaisa niya, at tumutulong sa kanya. At syempre po, kasama rin natin si Miss Mara Tamundong upang suportahan din ang mga talagang totoong tunay na taong maglilingkod sa barangayan. So sir, matagal yun na po ba siya kilala? Hindi ko siya kilala pero dahil nakita ko at sumasama sa amin, okay naman po. Okay. Sir Erwin, ikaw, ano Okay na po yun. Okay na po. Yung sinabi niya, yun na rin ang Sinabi niya, sasabihin mo. oo. Okay, salamat. Salamat, Sir Salamat po, and good Odi. luck po, Sir Odi. Salamat, Thank you sir. very much, Sen. At Ikakat salamat ko na lang po sa yung inyo. kilala na yun. Salamat.